Sa lahat, good morning natin. The fact na humihinga pa tayo, nandito pa tayo sa mundo, yun ang isang reason for celebration. Kanina, ginreet natin yung mga katabi natin. I would suggest na pag nag-greet tayo sa katabi natin, i-mean natin ang husto. Hindi lang parang ritual, parang custom, tradition. Pero i-mean natin. Pag hinawakan natin yung katabi, i-greet natin, tignan natin sa mata. Kasi maaaring the next time nyo siyang makita, nasa kabilang buhay na. Let's bow down in prayer. Lord, thank you for another morning, Lord, to worship you, Lord, at makapamati, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon. Lord, we value every moment of our life. Every single breath that we take, Panginoon, galing po ito lahat sa iyo, Panginoon. Lahat po ng aming mga natatanggap, Panginoon, lahat po ng aming nararanasang biyaya, Panginoon, ay lahat po galing sa inyo, Panginoon. Teach us to appreciate every moment and every blessing, no matter how small it is, Panginoon. Teach us to appreciate everything, Panginoon. Lord, as we listen to your word, Panginoon, open our spiritual eyes and ears, Panginoon, na maunawaan namin ang inyong mensahe, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, in your precious name. Amen and amen. Nandito po ako ngayon as messenger of the Lord. Kami po ni Pastor Nasser, Pastor Eliseo, we are just messengers, we are servants of the Lord. Any moment na i-reassign kami ng aming master, kami po ay sumusunod lamang. Nandito po ako ngayon in behalf of Pastor Nasser. Si Pastor Nasser po ngayon ang ating pastor sa Alliance Talisay. So tinanong ko si Pastor Nasser, Pastor, ano po ang topic na iwali ko for Sunday? Nasa Dumaguete po siya ngayon at ang sabi niya, anything that the Holy Spirit touches you, yun ang iwali mo. Actually, yung sagot ni Pastor Nasser, yun din po ang laging sinasabi ni Pastor Eliseo noon. Brad, kung ano yung kinoconvict at inuutos ng Holy Spirit na iwali mo, yun ang iwali mo. So wala tayong sinusundang mga proseso, wala tayong sinusundang mga topics dito kung ano yung kinoconvict ng Holy Spirit. So I pray to the Lord again, Lord, ano yung gusto mong iwali? At ang sabi ni Lord, in the Spirit, the Lord is speaking to us in the Spirit as we read His Word. Kung ano yung laging ginawali ng Panginoon sa Bible, yun din dapat ang ginawali natin. And kung mapapansin natin, in the whole sermons ng Panginoon, laging paulit-ulit sinasabi ng Panginoon ang dalawang bagay. Una, the horrors of eternal damnation, the horrors of hell. Pangalawa, ang kanyang pag-ibig sa atin. So ang topic natin ngayon is the horrors of hell and the love of God. Continuation po ito sa topic last week. Kung mapapansin nyo po, ang topic natin last week is the rich man and Lazarus. At tinalakay din po natin kung ano yung sitwasyon sa impyerno. So continuation po ito. Ito po ay galing sa mga turo ng ating Panginoon. And our Lord always preaches about the horrors of eternal damnation. In fact po sa book of Matthew,
This is the first book in the New Testament. The first book of the New Testament. Kung mapapansin natin, from chapter 3 of Matthew hanggang chapter 26, ang pangaral ng Panginoon about hell. Jesus spoke more of hell than heaven. Ang ratio is 9 versus 1. 9 verses about hell, 1 is only regarding heaven. Ano pong ibig sabihin natin ito? Ang Panginoon ay paulit-ulit niya tayong nire-remind kung ano yung kahihinatnan ng mga taong hindi susunod at hindi mag-repent ng kanilang mga kasalanan. So titignan natin, ano ba yung human concept ng hell at ano ba yung biblical concept ng hell? And later on, titignan natin kung ano ba yung human concept ng Christianity sa pananaw ng tao at ano ba yung biblical concept ng Christianity. Maintindihan sana natin ito ng buong buo according to the scriptures para alam natin kung saan tayo pupunta pag tayo ay binawian ng buhay. So isa-isahin natin po. No? Pero bago ako mag-umpisa, uulitin ko po, no? Nakakalungkot po kasi ang mga simbahan po ngayon, hindi na po nagawali ng hell. Marami po akong kilalang pastor, sa totoo lang. Marami ako na-attend ng churches noon. Sa Manila, sa Bacolod. Pero ang nakakalungkot po, ang narinig ko lang magwali about hell, si Pastor Eliseo. Dito ko lang din narinig sa kanya sa Alliance. At naintindihan ko ngayon, kung ano yung emphasis ng Panginoon natin, yun din dapat ang emphasis natin. Kaya nagtataka, nakakalungkot po ang mga churches ngayon, ang ginawali nila, yung mga hindi pinaprioritize ng Panginoon eh. First concepts ng hell. Marami pong mga pananaw ngayon ng tao na ganito. Unang-una, paniniwala nila ay walang hell. Sapagkat ang Diyos daw ay Diyos ng pag-ibig, so walang hell. Pangalawang paniniwala, meron naman mga taong naniniwala sa hell, pero ang konsepto nila sa hell, iba eh. Ang konsepto nila sa hell, kung ano yung ginagawa mo rito sa mundo, mga bisyo, i-continue mo pagdating sa hell. So ang concept nila sa hell, isang lugar na nandun lahat ng bisyo. Pangatlong paniniwala ng tao. Maraming mga tao naniniwala na pagka tayo ay namatay, tayo ay maglalaho ng parang bula. Ito yung teaching of annihilation. Maraming relihiyon na nagtuturo nito. Annihilation sa Tagalog, para kang maglalaho na parang bula. Mawawala ka lang. In fact, meron akong nasakyang isang taxi driver noon sa Manila. Nagkikwento yung taxi driver. Doon sa puro bisyo yung kinikwento niya. Sabi niya, alam mo, meron akong best friend na taxi driver din, namatay kahapon. Sabi niya, itong best friend ko nito, lahat ng bisyo nasa kanya. And ang number one bisyo niya is the lust of the flesh. Nagkikwento siya, sabi ko, boss, huwag mo na lang ikwento. Ano po bang paniniwala ninyo sa kamatayan? Sabi nung taxi driver, paniniwala ko, pag namatay yung tao, wala na. Rest in peace. Wala na siyang pakiramdam, wala na siyang memory. He will not exist anymore. Sabi ko, Brad, may Bible ka ba? Sabi niya, wala eh. Sabi ko, kung ako sa'yo, suriin mo kung ano ang sabi ng Panginoon sa Bible about kamatayan.
At doon mo malalaman ang buong katotohanan. Yun ang tatlong paniniwala ng tao. Naikwento ko na rin last week yung paniniwala ng pinsan ko. Yung pinsan kong pilot ng Cebu Pacific. He is very successful in life. Lahat ng kanyang mga anak nakapag-aaral sa matataas na eskwelahan. Siya ay may pinag-aralan. Sa PMA noon, nagtapos siya, top 10 siya. So matalino. Pero one day, in-invite niya ako for dinner, month of May this year. Nag-dinner kami. One of the topics, out of the blue, natanong niya sa akin about kung naniniwala ba ako sa impyerno o hindi. And for the first time, sinabihan ko siya about the horrors of hell. At hindi ko alam kung naniwala siya sa akin o hindi. Sinabi ko lang yung katotohanan tungkol kung ano yung turo ng Panginoon about hell. Kaya sa umpisa pa lang, hindi siya naniniwala. Sabi niya, Kuya Bo, meron talagang hell? Kasi parang hirap paniwalaan ng Diyos natin, na Diyos ng pag-ibig. Nagtatapon sa mga tao sa hell. Doon ako nag-preach sa kanya for 15 to 20 minutes about hell. Tuloy-tuloy. At ang pinreach ko sa kanya ay ganito. Ipipreach ko rin sa inyo ngayon. Yung tatlong paniniwala na yon ay maling-mali. Iko-compare natin sa salita ng Panginoon. First, sa-summarize lang natin, no? What it is in hell. First, it is a place of weeping. Pighati sa Tagalog. Gahibi sa Ilonggo. It is a place of weeping. Pangalawa, a place of gnashing of teeth. Yung teeth natin nasa sobrang sakit. Pangatlo, it is a place of wailing. Ang wailing sa Tagalog, hinahanap ko, parang umuungol sa hinagpis. Pang-apat, it is a place of darkness because there is no light. Panglima, it is a place of eternal pit. Eternal pit. Walang surface. So pagka ang hell, sa hell daw ang isang kaluluwa, wala siyang natatapakan. Wala siyang nahahawakang surface. So para siyang nasa limbo. A place of weeping, a place of gnashing of teeth, a place of wailing, a place of darkness, and a place of eternal pit. A place of eternal torment. A place of eternal suffering. And eternal death. Minsan napaso ako sa isang plancha nung bata ako. Isang daliri ko lang, in a split of a second. Nagpa-plancha ko, grade 6 yata ako, no? Napaso sa plancha. Split of a second. Sobrang sakit. Mapaso eh. Last year naman, na-experience kong another pain, no? Nagpa-dentist ako, nagpabunot ako, yung dentista, hindi pala ganun ka-professional. Siguro kulang ng anesthesia. Nung binubunot yung molar ko, naramdaman ko yung pain. Hindi niya matansya yung anesthesia. Dito lang, somewhere in Talisay, pero hindi ko nababanggitin. Bagong graduate lang na dentista. Doon ko naramdaman yung pain. Sobrang pain. Sabi ko, Dok, tama na. Pero yung nai-experience natin ng pain dito sa mundo, ay walang-wala kumpara sa eternal suffering in hell.
kung ang daliri natin mapasok, what more kung ang buong katawan natin mapasok. Sa hell po kasi, we will have also a glorified, another body. Sa heaven, meron tayong glorified body, no? Sa hell, meron din tayong body, eternal body. At yung body natin sa hell, nakakaramdam ng lahat ng sakit. At kung titignan natin lahat ng description about hell, may mga uod na umaakyat sa katawan natin. Nararamdaman natin yung sakit, nararamdaman natin yung paggalaw ng mga uod. Gusto nating mamatay pero hindi tayo pwedeng mamatay. And that is the torment of hell. Gaano katagal? Eternity. Ano ba ang eternity? Forever. Ano ba ang forever? Walang hangganan. 1 million, 10 million, 100 million years will never dent the clock of eternity. Pero dito, mapaso ang daliri sa plansa, split of a second, masakit na. Paano pa kaya kung ang buong katawan natin mapaso in eternity? Meron akong isang tanong sa inyo. Kung sa eternity is a place of total darkness, doon sa kwento, sa parable ng rich man and the Lazarus, kung mapapansin nyo, no? Nakipag-usap pa yung rich man while in hell, nakipag-usap pa siya kay Abraham at saka doon sa imol na nasa langit na. Here is somebody in hell na merong communication in heaven, pero according to the parable, hindi siya makatawid eh. At nakikiusap siya na kung pwede, mag-dip ng tubig sa kanyang daliri. Ibig sabihin po nito, in eternity, yung ating mga senses, yung ating mind, body, yung feelings natin, magnified. Nagmamagnify po. Yung ating sense of hearing, sense of speech, sense of communication, sense of analysis, nagmamagnify. So kung ano yung nararamdaman natin dito sa mundo, magnified pagdating sa eternity. Kung ano yung sakit na nararamdaman natin, magnified pagdating sa eternity. Ibig sabihin, conscious tayo. Ibig sabihin ng conscious, aware tayo sa nangyayari. And in eternity, yung ating memory, nadadala natin. Kung matatandaan nyo yung parable of the rich man and Lazarus, anong sabi nung manggaranon sa hell? Kung pwede, si Lazarus ibalik sa mundo at warningan yung kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, yung memory ng somebody who is in hell is intact, yung kanyang memory. In fact, yung mga tao sa impyerno, maaalala nila lahat ng wali na narinig nila habang sila ay nabubuhay. Lahat ng mga wali about repentance, about obedience to the will of God, lahat ng mga wali about denying ourselves, carrying our cross, and following Christ, maaalala nila in eternity. Pero it is too late, sapagkat ang eternity po, katapusan na ng mercy ng Panginoon. Sinamarize ko lamang po. Kasi kung pag-uukulan natin ng pansin lahat ng verses about hell, aabutin tayo ng ilang oras. Ngayon, ano po ba
ang totoong Kristiyano? Na talagang matatawag nating born again Christian. Ito naman ang pananaw ng mundo sa Kristiyano ngayon. Kristiyano ka pag ang pinapakinggan mong music ay Christian music. Kristiyano ka na pagka nagsisimba ka sa Christian church. Kristiyano ka na pagka sasabihin mo, tinanggap ko sa Panginoon sa aking puso. Kristiyano ka na. Kristiyano ka na pag nasa choir ka o na-usher ministry ka o ma-attend ka ng worship service every Sunday. Meron akong babasahin sa inyong isang verse sa Matthew 25 na ipinapakita dito ano ba talaga ang totoong pagka-Kristiyano. Paano natin makikita ang isang tao na totoong born again Christian? Well, of course, given na yun. No? Ang totoong Kristiyano, nag-repent, nag-accept, nag-believe sa ating Panginoon. Ang totoong Kristiyano, nag-obey sa kamatuoran, nag-obey sa will ng Panginoon. Pero dito sa Matthew 25, verse 31, pakinggan po natin. When the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then the King will say to those on His right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Verse 35. Pakinggan po natin lahat ito. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer Him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and took you in, or naked and clothed you? Or when did we see you sick, or in prison and come to you? And the King will answer and say to them, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Then He will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you give me no food. I was thirsty, and you give me no drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick, and in prison, and you did not visit me. Then they also will answer Him, saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then He will answer them, saying, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life.
Ang tanong ko sa inyo, sapat na po ba na maniwala tayo sa Panginoon, mag-repent sa Kanya? Hindi po. Obedience po ang napakahalaga sa atin. Lahat ng mga kamatuuran na napapakinggan natin every Sunday, kailangan pong ating isabuhay. At isa po sa mga utos ng Panginoon, if you love Him, you will obey His commands. If you love the Lord, you must obey His commands. And if you love the Lord, you have to love your brethren. First commandment, to love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. The second commandment, love your neighbor as you love thyself. Sapat na po ba na uma-attend tayo every Sunday? Sapat na po ba na pinapakinggan natin Christian music? Sapat na po ba na nagba-Bible study tayo? Kung hindi natin mapakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa-tao, ating brethren, ating kasamahan sa simbahan. So malaking challenge sa ito sa atin ngayon. Kasi dito sa Matthew 25, huhusgahan ng Panginoon ang mga nations at ang mga tao. At ihihiwalay yung mga taong hindi nagmamahal sa kanilang kapwa. At huhusgahan sila in eternal damnation. So ang belief and obedience to the Word of God po ay napakahalaga. Kung tayo ay sa tingin natin secured na tayo, Lord, naniniwala ako sa iyo. Lord, mahal kita. Lord, nag-a-attend ako every Sunday. Sitting pretty ka na. Akala mo, one day, pag nilagutan ka na hininga, akala mo, diretso ka sa ating Panginoon. Pero anong sabi ni Lord dito? Ano ang sabi ni Lord? For I was hungry and you gave me no food. For I was thirsty and you gave me no drink. I was a stranger and you did not take me in. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me. Obedience in action po. Nakikita ko sa mga kasamahan kong pastor sa Doorstep to New Life Foundation. We did not only preach the good news, we also conduct food feeding, scholarship programs, medical missions. Kasama ko po si Pastor Eliseo dito. Hindi po natin sinasabi na yung good works makakarating tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi po. Hindi natin sinasabi na pagka gumagawa tayo ng tumutulong tayo sa kapwa, mapalangit tayo. Hindi po. Ang sinasabi po natin, ang pagtulong sa kapwa ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Ito po ay bunga, resulta ng ating pagmamahal sa Panginoon. Ito po ay bunga ng ating pagiging born again. Tumutulong tayo sa kapwa. Pero kung sasabihin natin ang pagtulong sa kapwa makakarating sa atin sa langit, hindi po yun tama. Actually, yun po ang tinuturo ng ibang relihiyon eh. Good works. Pero hindi po. Ang sinasabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commands. And one of the command of the Lord is to love thy neighbor. So bago tayo magtapos, ito lamang po ay paalala sa ating lahat. Test ourselves if we are in faith. Test ourselves if we are obedient to the truth. Test ourselves
if we are persevering in our faith to the Lord, na Lord, kahit na anong mangyari, kahit na nasa trial ako, sa persecution ako, o nasa affliction ako, Lord, mamahalin kita at susundin kita. Test ourselves, sapagkat maaaring huli na ang lahat. Bago magtapos, mayroon akong na-realize sa aking pagbabasa about the doctrine of hell, na lahat pala ng tao ay mga believers, magiging believers. Merong mga believers sa ating Panginoon dito sa lupa, at mayroon ding magiging believers sa Panginoon in eternity. Kahit yung mga hindi naniniwala sa Panginoon ngayon, at may ibang Diyos na sinusunod, pagdating po sa eternity, sa eternal torment, marirealize nila na totoo ang sinasabi ng Panginoon. But it is too late. Maaring sabihin nila, Lord, akala ko noon ang totoong Diyos ay iba relihiyon ko. Ngayon, naniniwala na ako sa iyo na totoo ka pala. Naniniwala na ako sa iyo, Panginoon, na totoo pala lahat ng sinasabi mo sa iyong salita. Lord, palabasin mo na ako dito. Naniniwala na ako. It's too late. Sapagkat sa impyerno po, walang exit. Marami pong mga daan sa papuntang impyerno. Millions of ways going to hell. Pero ni isa po walang exit. Pero ang kaharian ng Panginoon, iisa lamang po ang entrance. At yun ang ating Panginoong Hesukristo. Iisa lamang. Pero sa mga huling araw na ito, ang mga false prophets, false teachers, false pastors, false evangelists, ang sinasabi nila, maraming ways papuntang heaven. Yung makipot na daan papuntang kaharian ng Panginoon, pinalalawak nila. Hindi nila sinasabi yung totoo. At hindi sila nagawali about impyerno. Hindi nila ginawali ang impyerno, hindi nila ginawali ang mga kasalanan, sapagkat natatakot po sila na pagkaiwali nila ito, walang matitirang miyembro ng simbahan, walang pera ang simbahan. Ibinenta po nila ang katotohanan sa pera. Sa mga huling araw na ito po ngayon, maging maingat po tayo na ang pinapasok nating simbahan ay nag-preach, nagawali ng kamatuoran. Maingat na maingat po tayo dapat. Yun po ang basihan natin kung saan tayo pupunta. Ang simbahan na nagawali ng kamatuoran. Hindi po yung mga simbahan na nagtitikel sa ating mga ears. Yung puro mga smooth na wali ang sinasabi at hindi nakaka-offend. So, uulitin ko po. Habang tayo po ay nabubuhay, habang tayo ay humihinga, habang tayo ay may pagkakataon pa na manumbalik sa Panginoon, may pagkakataon pa magrepent sa ating mga kasalanan at magtiwala sa Kanya, lasapin natin ang bawat sandali sapagkat hindi po natin alam kung kailan tayo malalagutan ng hininga. Let's bow down our prayers, our heads in prayer. Lord, I have preached your word, Lord, according to your word. Ano man po, Lord, ang sabihin ng mga tao, Lord, no matter how offensive the word, Lord, but only the word, your word gives us the truth, Lord.
And only the truth can set us free, Lord, sa mga maling paniniwala, Panginoon. Lord, give us a humble heart to embrace the truth of your word. Give us an obedient heart, Lord, to obey the truth that we have heard, Lord. Lord, kaawaan mo kami. Give us mercy, Lord. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. The sins of pride, hatred, anger, bitterness, covetousness, envy, strife, na hindi natin nakikita, Panginoon, sa panlabas, Panginoon. Pero ikaw lamang, Panginoon, na nakakakita, Panginoon, sa kailaliman ng aming mga puso, Panginoon. Thank you for this opportunity, Panginoon, na makapanumbalik kami sa iyo. Ma-examine namin, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon. Nagkulang ba kami sa iyo, Panginoon? Lord, kung nagkulang kami, Panginoon, show us, Panginoon. Convict our hearts, Panginoon, na ibuhos namin lahat, Panginoon, sa iyo. Lahat ng pagmamahal, lahat ng aming buhay, lahat ng aming sarili, lahat ng aming pera, lahat ng aming oras, lahat ng aming lakas, lahat ng aming karunungan, Panginoon, upang mapagsilbihan kayo, Panginoon. Show us, Lord. Show us, Lord. Lord, ibinabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa inyong pangalan. Amen and amen.